Hello, good morning, good morning, good morning everyone. Kamusta kayong lahat? So, bale, tapos na kaming mag-lunch, mag-breakfast. Kasi, di ba, may pasok ngayon si Cham and final exam ngayong week na to. Kaya, maaga ko siyang ginising para mag-review. And then, tapos na din ako maglinis dito sa kusina. So, bale, plano kong preparean ko lang pala si Santos nung smoothie niya. Dalhin ko sa kanya sa taas kasi pa rin siya, under bed rest. And then, after nun, plano kong magluto ng merienda para sa dalawang bata, si Cham, si Cham tsaka si Sese para sa kanilang kadya after nung exam. And then, magre-review ulit sila. So, ayun, balitaan ko na lang kayo. May aeroplano, hindi ko sure kung dinig nyo ako. May dumadaang aeroplano. So anyway, ayun, mag-prepare muna ako. And yung lunch namin, hindi ako magluluto kasi ang salad lang ibibigay ko kay Santos and ako baka mag-bread na lang din. So, and si Champ, hindi ko naman siya dadalan din ng food kasi sabi niya, anong tawag nun? Sa kantina lang muna siya kakain. So, ayun, medyo hindi hectic ang araw ngayon. Pero since may pasyente ako sa taas, kaya medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. And maglalaba ako ng mga sapatos, totoo na ito. Kaya, maganda ang sikat ng araw. So, iyon lang muna. Update ko kayo maya-maya. Okay? Have a nice day, everyone! So, ito yung dadalhin ko sa kanyang smoothie. Ano to? Upo at saka chia seed. Okay? So, ayan. Ganyan karami ang sapatos na lalaban kong nakapending na matutuloy na ngayon dahil yung sapatos ng biyanan ko kailangan kong labahan. Galing siyang village, diba? So, medyo, alam niyo na, pag galing sa village, madumi yung sapatos. Pero kahit wala sa village, tingnan niyo yung mga sapatos ko. Ayan. So, maglaba muna ako ng sapatos and then, update ko kayo ulit maya-maya pag maggagawa na tayo ng merienda siguro. Oo. Kasi wala naman kami masyadong lunch today. Okay? Sapatos na nilaban ko. Dami. Ayan. Okay, magandang tanghali sa inyong lahat. So, eto na, pasensya na nabitin yung kwento ko sa inyo kahapon kasi may mga unexpected na mga sitwasyon na hindi maiwasan. So, naging busy na ako kagahapon. Kaya, eto, ngayon, kwentuhan ko kayo kung bakit nga ba, kung bakit ako mag-isa kahapon at anong ginawa ko dun sa travel agency. Ganon. So, una, mag-isa ako kasi, kung napapansin nyo sa mga previous vlogs namin, si Santos nagko-complain ng masakit ang likod. So, ayun, since masakit ang likod niya, hindi siya makalakad. One day, siguro kailan yun, nung namili kami ng gamot ni Champ,
Dahil hindi na siya makalakad nun, hindi na siya makatayo, ganun. So kaya ako kinailangan kong mag-process ng lahat ng mga kailangan tulad ng pagbabayad ng bill na urgent, yung pagpunta sa CHOC ng mag-isa. So, ayun. Tapos, ayun nga. Hanggang ngayon, bed rest pa siya, sabi ng doktor. Alam nyo ba, nung time na yon na, di ba nagpunta ako ng CHOC? Tapos, pagbalik ko, siguro, di ba 11:30 ako siguro nakabalik, mga 3 o'clock, yung pain unbearable na, sabi niya. Kaya, hindi namin alam kung paano siya dadalhin sa ospital kasi nga 'di ba hindi siya makalakad. So thankfully tinawagan niya yung dalawang pinsan niya. So thank you so much sa magkapatid na si Sikum at si Mickey. Si Sikum mayroon siyang YouTube channel, Galyi Rides Nepal. So sila yung alam nyo ba, tumawag pa kami ng ambulansya kasi nga, 'di ba, hindi siya makalakad. Hindi namin siya maisasakay sa taxi. So kailangan yung naka-straight lang talaga siya. So dito ang ambulansya is hindi katulad sa ibang bansa na may stretcher sila na pwedeng dalhin sa itaas. Ang ambulansya dito is may stretcher nga sila, pero nandun lang naka-stick sa sasakyan. So, kailangan nilang, kailangan nilang buhatin si Santos pababa. So, thank God, nakalakad naman. Hindi nakalakad, nakatayo naman siya na masakit, pero kinaya niya. Nag-emergency kami doon, kaya, iyon, hindi ko na naituloy yung vlog ko kahapon. So, ngayon, medyo okay na siya. Sabi ng doktor, yung kino-complain niyang sa likod is spinal cord. Yung blood, yung bone loss daw. Hindi ko sure kung ano yung bone loss, i-attach ko na lang dyan sa So, yun ang naging dahilan kung bakit sumasakit yung likuran niya. Actually, nun pang nasa village kami yon. Tapos, diba, nung nagpunta kami ng Filipino fast food, masakit na din yung likod niya. So, na-trigger nung Friday na, pagising niya ng umaga, biglang sumakit. Pagtayo niya, biglang sumakit. Hindi na siya. Tapos, nag-lay down na lang siya. As in, yung the next day, Thursday pala yon. Then, Friday, the next day, nung Thursday, buong araw siyang nakahiga. Hindi na siya as in, kahit yung gumalaw, hindi. So, the next Friday, unbearable na yung pain, kaya kinailangan na namin siyang emergency. So, thank God, okay na, nawala na medyo yung sakit niya. So, bakit ako bakit ako nagbayad ng ticket doon sa sa travel agency? Yun naman ticket na yun na binook ni Santosh from Biratnagar to Kathmandu is yun para sa biyanan kong lalaki, may sakit din. So, from Teratum, nag-ambulance sila hanggang sa Biratnagar. And then, Biratnagar, nag-airplane siya hanggang dito sa Kathmandu. Gabi siya dumating nun mga 10 o'clock ng gabi. The next day, nagpunta sila ng ospital ni Bindunani. So, buti na nga lang nandyan si Bindunani tsaka yung asawa niya. So, thank you din sa kanila. Kasi kung wala, ang hirap i-manage ng dalawa. Dalawa silang may sakit. So, isa nasa baba, isa nasa taas. So, na-confine ang father-in-law ko ng 2 days. So, na-confine ng 2 araw yung biyanan ko sa teaching hospital. Napuntahan na natin yun. I-attach ko na lang din dyan. Kasi, may binisita kami last time. So, teaching yun. Tapos si Santos, dito naman siya sa Medicare. Malapit lang dito sa may Chabel siya. So, magkaibang hospital sila pareho. So, ako, nasa kay Santos, si Bindunani, nandun sa may teaching. Ganon. So, ganun ang sitwasyon namin nitong mga nakaraang araw. Kaya, kung napansin nyo, may isang araw ako na hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy talaga. So, ayun nga, yung father-in-law ko is, ang naging problem naman niya is low blood siya, pero yung heart rate niya is mataas. So, kailangan nilang i-monitor
After nun, na-find out ano yung naging reason bakit mataas ang heart rate. So, ayun, ngayon nga, kani-kanina lang tumawag sila na ma-discharge na dahil na-diagnose na ko ano yung reason nung pagtaas ng heart rate niya. And, ayun, resetahan na lang sila ng gamot. So, maya-maya darating na din sila. Anyway, so, ayun ang naging reason kung bakit, anong tawag nito? Kung bakit na-delay yung kwento ko and kung bakit ako mag-isa naglalakad. Pero okay din na experience kasi kumbaga hindi naman kasi all the time nandyan sila palagi na mag-a-assist sa akin. So okay din to na alam ko na paano pumunta ng bangko, makipag-deal sa mga locals, ganon. So, since na-encounter, nakita nyo naman din kung paano ako mag-encounter sa mga shops, ganon. So, yun lang muna for today. Dahil magiging busy na naman ako, dahil ilalabas na sa ospital ang aking biyanan. So, kailangan kong i-ready ang mga kakailanganin niya dun sa higaan. And si Santosh medyo okay na din. So, update ko kayo palagi, don't worry. And maraming salamat sa inyong panonood palagi. At sa lahat po na nagko-comment, nagla-like and share sa aming mga video. Especially dun po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang muna. Have a nice day everyone. God bless. Bye-bye. Ginagawa mo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.